Tuloy-tuloy ang proyekto ng DSWD sa mga mahihirap na bayan sa Visayas na sinalanta ng bagyong Yolanda. Pero reklamo ng isang kapitan sa Leyte, tila may palakasan system down na nangyayari. Umaaksyon si Mon Gualvez. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga residente sa Giwan, Eastern Samar. Dahil dito, kaliwat ka ng bangka ang nakapaligid sa lugar na nagiging problema kapag may sama ng panahon tulad nung manalas ang bagyong Yolanda. Mga kabangga-banggaan talaga sir, kasi yung lakas nga hangin, kung ibang-ibang paikot-ikot yung hangin, pagkabangga-banggaan, sira talaga. Kapag na dito sa labas ng tabi ng dagat nga hindi safety sa boat garage. Bilang solusyon, nagtatayo ngayon dito ng boat garage o paradahan ng mga bangka. Nasa 60 hanggang 70 bangkang sinasabing kakasya rito sa itinatayong boat garage. Magsisilbi rin daw itong proteksyon ng mga mangingisda at kanilang mga bangka oras na may mga bagyong mananalasa sa lugar. Yun nga lang, problema ng lokal na pamahalaan ng mga bahay na nakatirik sa pagtatayuan mismo ng boat garage. Nakita ko na yung mga tao ayaw nilang umalis kasi yung mga pambusin na gusto nilang bantayan. So, they are after the security of the livelihood. Ang boat garage ay isa lamang sa mga proyektong pinupondohan ng DSWD Kalahi Seeds na nakatutok sa pinakamahihirap na bayan sa bansa. Tinutukoy ang mga proyekto depende sa pangangailangan ng barangay. Pero isang barangay chairman sa Alang-Alang Leyte ang pumalag. Ang nais kasi nilang karagdagang 2 classroom, inabot pa ng 2 taon bago napansin. Dinada nila sa sa political system yung pagbibigay ng mga project sa mga barangay. Kasi yun ang nalalaman ko, pag hindi ka kapartido, parang ka na, hindi ka nabibigyan ng pang-ampong ka lang yung ibibigay sa yung mga project, yung mga tira-tira na lang. Itinanggi naman ng DSWD na may pinapaboran ito. Masusiro nitong pinag-aaralan ng mga proyekto bago ipamahagi sa mga local government units. Sa criteria setting, mas pinaprioritize yung mga quantifiable. Example po na mga quantifiable, yung poverty incidence ng barangay, yung kapobrihan, malaki. May mga data. So, marami ba itong mga apektado? So, mas tinitingnan yung porsyento ng apektado than dun sa na nakakuan lang nung kayang madyang. Mula rito sa Eastern Visayas, umaaksyon, Mon Gualvez, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.